Ah, Nandito po si Brother Abdurrahman Abu Daniya para mag-share sa atin ng dagdag kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Takbir! Hindi siya prepare. Hindi, kapit ko lang. Hindi pala handa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahsani ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin at ang maawain, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah lamang. Naway mapasaming propeta Muhammad ang kapayapaan, pagpapala at habag mula kay Allah, ganun din sa kanyang mga pamilya, sa mga taong kanyang nakasama at sa mga taong sumusunod sa tuwid na landas hanggang sa huling araw, ang araw ng paghukom. Naway ang kapayapaan, habag at Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumainyo rin, at magandang hapon sa ating mga kababayan at mga kapatiran sa pananampalatayang Islam. Mga kababayan at mga kapatid, lahat siguro tayo ay naghahangad o minimidhi na makapasok sa paraiso. Pero naisip ba natin, mga kapatid, kung ano ang daan patungo sa paraiso? Sapat na ba, mga kababayan, mga kapatid, ang pagiging mabait sa kapwa, ang pagiging matulungin, ang pagiging masipag at pagiging magalang? Kung ito ay taglay mo, mga kapatid, ito ay hindi sapat para makapasok sa paraiso, ang isang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, ang daan patungo sa paraiso ay ating matatagpuan sa pananampalatayang Islam. May isang sheikh na tinanong, "Ya sheikh, ayna tariful jannah?" Sinabi niya, "Sheikh, saan po ang daan patungo sa Islam? Patungo sa paraiso?" Sinabi ng sheikh, "Tariful jannah fil Islam." Sabi niya, ang daan patungo sa paraiso ay ating matatagpuan sa pananampalatayang Islam, na kung saan ang Islam, mga kababayan at mga kapatid, ay itinayo sa 5 haligi, or ang Islam ay mayroong sa Arabic na Kamsa Arkanul Islam. Una, na haligi ng Islam, an tasyhada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sinabi, ang unang haligi ng Islam ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang kay Allah, at ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan ang pagsasaksi na ito, mga kapatid, ay ito yung binabanggit ng isang tao na pumapasok sa pananampalatayang Islam. Pangalawang haligi ng Islam, wa ikamis sala, ang pagsasagawa ng 5 beses sa isang araw. Sala, ibig sabihin is pagdarasal, na kung saan mga Muslim ay nagdarasal 5 beses sa isang araw. Una ay sa bukang liwayway or sa oras ng
Fajr. Pangalawa ay ang duhur or dasal sa tanghali. At ang pangatlo, ang Salatul Asr o ang pagdarasal sa hapon. At ang pangatlo ay pang-apat ay ang dasal sa takik silim or Salatul Maghrib. At ang panglima ay ang pagdarasal sa gabi or ang Salatul Isya. Sa limang pagdarasal na ito ay sinasagawa ng isang Muslim. Ang pangatlong haligi ng Islam ay wayutus zakah. Ang pagbibigay ng kawang gawa sa mga kapatid na mahihirap na mga Muslim. Na kung saan, sa pangatlong haligi na ito, kung ang isang kapatid na Muslim ay may ipon na nagkakahalaga ng katumbas ng 85 grams na ginto, siya ay obligadong magbigay ng 2.5% dito na kung saan ito ay ibibigay sa mga kapatid na Muslim na kapuspalad. Pang-apat na haligi ng Islam, wasumu Ramadan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na kung saan ipinag-utos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ilal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga mananampalataya, inobliga ko sa inyo ang pag-aayuno gaya ng pag-obliga ko sa mga nangauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot sa akin. So sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pag-aayuno, mga kapatid, na ipapakita ng isang Muslim na siya ay mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paanong paraan, mga kababayan, mga kapatid? Alam naman nating lahat na sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, iniiwasan ng mga Muslim ang pag-inom ng tubig, pagkain, pakikipagtalik sa kanyang asawa, at pagsasalita ng mga masasama at panunood ng mga pornograpikong mga panoorin. So sa mga ipinagbabawal na ito, kung ang talagang Muslim ay mayroong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng kanyang pag-aayuno, halimbawa nasa loob siya ng kwarto, hindi niya pwedeng sabihin, wala namang nakakikitang kapatid, kakain ako or iinom ako. Subhanallah. Pero kung tuwid na Muslim yung nag-aayuno na ipapakita niya na siya ay may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na walang nakakita sa kanyang kapatid sa araw ng kanyang pag-aayuno, dahil katotohanan, siya ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon pa nga sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi na mayroong isang maitim na langgam na naglalakad sa mga maiitim na bato sa kalagitnaan ng gabi, ay kanya itong namamasid ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun po, ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na maging anuman ang nilalaman ng ating puso't isipan, ay kanya itong nalalaman. At sa pag-aayuno, mga kapatid, sa buwan ng Ramadan, dito na ipapakita yung pagkapantay-pantay ng mga Muslim. Bakit? Na ipapakita dito yung pagkapantay-pantay ng mga mahihirap at mga mayayaman. Sa paanong paraan? Nararanasan nila ang magutom, mga kapatid. Dahil gaano ka man kayaman, kung ikaw ay tuwid na Muslim,
ay nararamdaman din ng isang dukhang Muslim ang magutom dahil parehas kayong nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang panglimang haligi ng Islam ay ang pagsasagawa ng Hajj or watahajjul bait in istata fi sabila. Ang pagsasagawa ng Hajj or ang paglalakbay sa Makkah sa sino mang may kakayahang gumawa nito. So ibig sabihin, sa kung sino mang may kakayahang gumawa nito, dapat siya ay physically fit, mentally fit, at meron din siyang dapat pinansyal or pera na gugugulin sa kanyang paglalakbay patungo sa Makkah, na kung saan ito ay itinuring na pinaka-sagradong lugar sa buong mundo. Na kung saan muli dito sa pagsasagawa ng Hajj, ipinapakitang muli ang pagkapantay-pantay ng mga magkakapatirang Muslim. Na kung saan sa kanilang pagsasagawa ng Hajj, iisang kasuotan lamang ang kanilang isinusuot. 2 pirasong tela, pangtaas at pang ibaba. Na kung saan walang ibang saplot kundi ito lamang. Hindi pwedeng sabihin ng isang mayamang Muslim na kailangan kong magsuot ng pangloob na ganito kasi mas marami akong pera at mas marami akong pera at may kakayahan ako na isuot ito. Hindi pwede kasi sa pagsasagawa ng Hajj, iisang kasuotan lamang ang isinusuot ng mga kapatirang Muslim. So, ito po mga kababayan, mga kapatid, ang daan tungo sa paraiso at mga iba pang mga gawain na itinuro sa pananampalatayang Islam. Kung ito ay ating naisagawa at sa ating mga kababayan na kung saan open-minded na pag-aralan or saliksikin ng Islam, at inshallah kapag naisagawa nila ang 5 haligi ng Islam na kung saan ito ang daan patungo sa paraiso, ay inshallah magkakasama tayo dito sa ibabaw ng mundo at inshallah sa kabilang buhay sa paraiso. So hanggang dito na lamang siguro mga kababayan yung aking mai-share sa inyo at naway nakapulot kayo ng konting aral, at kung tayo may mga katanungan ay narito lamang po kami na bukas para sa inyong mga katanungan. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.